Juan, 3 na kabanata. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, papaanong maipapanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo ipanganak na muli. Humihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling, at kung saan naparoroon, gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya ay sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatotohanan namin, at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilangang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea, at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat do'y maraming tubig, at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Sapagkat hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan, nagkaroon nga ng isang pagkikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paglilinis. At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kanya'y sinabi, Rabi,
yaong kasama mo sa dako paroon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kanya. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Ang nagtatangkilik sa kasintahan babae ay ang kasintahan lalaki. Datapwat, ang kaibigan ng kasintahan lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahan lalaki. Itong ang aking kaligayahan ay maganap. Siya'y kinakailangan dumakila, ngunit ako'y kinakailangan bumaba. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. At kanya nakita at narinig ay siyang pinatotohanan niya. At walang taong tumanggap ng kanyang patotoo. Ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Sapagat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Sinisita ng Ama ang Anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya.